Hello everyone! Good morning, magandang hapon, magandang gabi po sa ating lahat. Oops! Bago natin simulan ang ating love story, ay i-like po muna ang ating YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para hindi kayo nahuhuli sa ating latest story upload. Dalagang pipigil sana sa kasal ng kanyang kaibigan na mali ng simbahan. The Wedding Crasher. Written by Glyza. Cherry, kailangan mong pigilan ang kasal ko as soon as possible. Bibigyan kita ng 10,000 pesos. Please, pigilan mo ang kasal ko. Ayokong maikasal sa lalaking yun. Sige na, Cherry. Halos lumuhod na sa harapan ko ang aking kaibigan na si Lorraine na umiiyak na. Ngayong Biyernes na kasi ang kasal niya at ayaw niya sa lalaking groom dahil hindi niya ito kilala at gusto niya raw maging rich tita. 10,000 lang? Tanong ko sa kanya at saka inayos ko ang aking pag-upo. May lollipop din sa bibig ko. Ang liit naman ng bayad mo. Reputasyon ko ang masisira kapag gagawin ko yun tapos 10,000 lang. Mas lalo siyang umiyak. Cherry, kaibigan naman kita, Cherry ah. Sige na, please. Gusto mo ba na maging miserable ang buhay ko? Cherry, ano? Gusto mo ba na makita na marami akong anak? Alam mo bang sinabi ng lalaking yun sa akin? Hindi. Walang pakialam ko na sagot. Ano bang sinabi niya? Kapag ikakasal ako sa kanya, aanakan niya raw ako ng aanakan. Cherry, tulungan mo naman ako. Nagpapadyak na siya sa harapan ko. Kaya sige na, tulungan mo na ako. 50,000 pesos ang ibibigay ko. Ayaw mo nun? Gerger everyday, Lorraine? Sabi ko at saka kinindatan siya. Bet mo yun eh. Yung may gerger araw-araw, nag-iinarti ka pa. Ano ba yan? Cherry naman eh. Mas lalo siyang nagpapadyak. Malulosyang ako niyan. Tapos ayaw ko sa lalaking yun. Naiinis ako sa kanya. Hinawakan na niya ang kamay ko. Sige na, uubusin ko ang ipon ko. Sige, 200,000 pesos. Pigilan mo ang kasal ko. Napangiti ako. Deal. Napasinghap siya. Yay! Salamat, Frenny ko na mukhang pera. Napairap ako. Nangangailangan lang ako ng pera. Pero niyakap pa rin ako ng bruha. Napailing na lamang ako at saka iniisip kung ano ang gagawin sa kasal niya. Ako nga pala si Cherry Micaela Cruz. Isa akong traveler na kung saan-saan na lang dumarating. At kung nag-wonder kayo kung bakit ako ang nilapitan ni Cherry para ipatigil ang kasal niya, ay dahil trabaho ko yun. I am a wedding crasher and many people will hire me for that. Trabaho ko ito at hindi ako tumatanggap ng mura na bayad dahil reputasyon ko ang nakasalalay. 5 na ang napatigil ko na kasal at lahat naman ay successful. No one knows my real face because I put lots of makeup and wigs kapag gagawin ko yon. Tanging si Lorraine lang na matalik ko na kaibigan ang may alam. At ngayon, siya na mismo ang lumapit sa akin para sirain ang kasal niya. Lorraine, saang simbahan ba? Tanong ko. Naka-wireless earphone ako ngayon. Kausap ko si Lorraine sa kabilang linya. Ngayon ang araw ng kanyang kasal at ready na ako. I am wearing a black dress, a short red wig with a bangs, and a heels. Nasa loob na ako ng kotse ko habang nagda-drive. First church you see, yun na yun. Please be on time, Cherry. Or else, may kakasal na ako ng tuluyan sa lalaking to.
Alright. Sige na, bye. Binaba ko na ang tawag at saka lumiko muna saglit para magpagasolina. Kailangan ko ng full power ngayon. Hindi lang sa sasakyan ko kundi sa aking sarili dahil gagawa na naman ako ng sariling kahihiyan. Sana naman ay walang mag-video para hindi ako mag-viral ulit at hahanapin. Marami na akong kasalanan eh. Hindi na ako matatanggap pa sa langit nito. Pagkatapos kong magpagasolina ay nagpatuloy na ako sa pagbiyahe hanggang sa umabot na ako sa simbahan. Binaba ko ang bintana para tingnan ang paligid. Nanliit ang mata ko. Teka, bakit wala rito ang sasakyan ng parents ni Lorraine? Huminga ako ng malalim at saka lumabas. Sinuot ko ang shades ko at saka naglakad na. Pinagtitinginan ako ng mga tao sa labas at ang isang mukhang bodyguard pa yata ay hinarangan ako. Ay, taray naman ang kasal ni Lorraine. May pa-bodyguard pa. Sino po kayo, ma'am? Bawal pong pumasok. May kasalan po. Ako nga pala si Ching Chong Bakokang. Sabi ko sabay ngiti sa kanya. Bisita ako. Nagbibiro ka ba? Binaba ko saglit ang shade ko. Mukha ba akong nagbibiro? Imposible po na Ching Chong Bakokang ang pangalan niyo, ma'am eh. Ang ganda niyo. Tapos hindi po itim ang motif ng kasal. Yun ang ibinigay ng parents ko eh. Ibinalik ko ang shades ko sa aking mata. At saka wala naman sigurong masama kung ito ang damit ko sa kasal ng kaibigan ko. May invitation letter ka ba, ma'am? Tanong niya at saka humalukip-kip pa. Meron. Confident na sabi ko. Nasaan po? Ngumuso ako. Nasa kotse ko. Kung gusto mo kunin mo. Hindi naman siguro nagsisinungaling ang ganitong kagandang babae, di ba? Ma'am, pasensya na. Mahigpit na seguridad kasi hihigpit pa ba ang seguridad mo kapag nalaman mo kung kanino akong anak? Seryosong sabi ko. Kanino ka bang anak, ma'am? Ay, medyo nainis na ako Anak ako ng gobernador sa lugar na to. Anunsyo ko. Natigilan saglit ang bodyguard at maya-maya ay tumawa. Nakakatuwa ka naman, Iha. Ang galing mong magkwento. Hindi na lang kita pahihirapan pa. Sige, pumasok ka na. Ngumisi ako at saka confident na naglakad patungo sa simbahan. Pero bago pa man ako makalayo ay narinig ko ang kanyang sinabi. Anak daw ng gobernador? Isa lang naman ang anak ng gobernador at hindi naman ganun ang itsura. Huminga ako ng malalim at saka inayos ang postura ko. Ito na, Cherry. Sasagipin ka na ng iyong friend. Confident na binuksan ko ang malaking pinto ng simbahan at pagbukas ko, bumungad sa akin ang bride at groom na nasa harap ng pari at ng altar. Nakita ko na nagsilingunan ang mga bisita sa pagpasok ko. Sa tunog ba naman ng takong ko, sino ang hindi mapapalinguan? Huminto ako sa harap at nakita ko na natigilan ang pari, ang bride at ang groom. Tinaasan ko ng kilay ang bride na si Lorraine. Wala man lang akong nakitang takot sa kanyang mukha. Mukhang gusto pa niya yata ang maikasal sa lalaki. Sino ka? Tanong ni Lorraine. Ay, aba, anong kadramahan to? Nandito ako para tigilan ang kasal. Father, stop the wedding. Kalmado kong sabi na nagpasinghap sa lahat. Wala man lang reaksyon ang groom ngunit si Lorraine ay mukhang nanghina sa sinabi ko. Hindi ako ang tipong tao na magwawala kapag patitigilin ako ng isang kasal. Dapat chill lang at elegante ang galawan. Gaya ngayon, sa kalmado ko na aura, parang binagsakan ng langit ang lahat. Mommy! Who is she? Babae mo ba yan, Lloyd? Yes? Ako ang sumagot kay Lorraine na mukhang na high blood na yata. Anong kadramahan ba to? Dapat matuwa siya sa ginawa ko. Babae ako ng groom mo. Actually, buntis nga ako eh. Humarap ako sa mga bisita.
Buntis ako at ang groom ang ama. Kaya tigil ng kasal. Hindi pwedeng ikasal ang mga lalaking tumatakbo sa responsibilidad. No! Sigaw ni Lorraine sa galit na boses at nang binalingan ko siya ay tinanggal na niya ang kanyang belo at lumapit sa akin para atakihin ako. Napasigaw ako nang hilahin niya ang buhok ko na wig. Walang hiya kang babae ka! Ano ba? Ano ba, Lorraine? Aray! Ano ba? Lorraine, mahubad ang wig ko. Plano mo to, hindi ba? Tiningnan niya ako habang hinihila pa rin ang buhok ko. Sino kang babae ka't sinira mo ang kasal ko? Natigilan ako nang makita ko ang kanyang buong mukha. Hindi ikaw si Lorraine? Namutla ako. Natigil naman siya sa paghila sa buhok ko at galit akong tiningnan. Bawiin mo ang sinabi mo! Napaatras ako nang makita ko ang kabuuang mukha ng bride. Hindi siya si Lorraine. Hala, patay. Bawiin mo ang sinabi mo! Hindi ka babae ni Lloyd! Hindi ka buntis! Bawiin mo ang sinabi mo! Napaatras ako at agad tumakbo. Saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Bumalik ka rito! Tumakbo ako palabas ng simbahan at dali-daling tinawagan ang numero ni Lorraine na marami na palang missed call. Agad-agad akong sumakay sa kotse ko at saka pinukpok ang ulo ko sa manibela. Ay! Ano ba yung nagawa ko? Ay! Namali ako ng simbahan, patay ako. Nang sinagot ni Lorraine ang tawag, ang kanyang pag-iyak ang bumungad sa akin. Bakit hindi mo pinigilan ang kasal ko, Cherry? Saan ka ba nagsusuot? Kasal na tuloy ako. Mrs. Madrigal na ako. Cherry. Sorry Lorraine. Pero mas patay ako dahil may sinira ako na kasal. Nagkamali ako ng simbahan, Lorraine. Sabi ko at agad nag-drive para makalayo sa lugar na iyon. Sobrang sama talaga ng loob ko dahil sa nangyari. Nakasira ako ng kasal na hindi ko kilala ng mga individual at failed ang mission ko na pigilan ang kasal ni Lorraine. Ito ang unang pagkakataon. Parang ito na yata ang karma ko. Sigurado ako na hahanapin ako ng mga iyon, lalo na ng lalaki dahil sinira ko ang kasal nila. Mabuti na lang at naka-full costume ako. Kampante ako na hindi ako mahuhuli. Nagtungo ako sa reception ng kaibigan ko at kita ko talaga ang lungkot sa kanyang mukha habang katabi ang kanyang asawa. Bigla akong nakaramdam ng guilty. Hindi naman masama ang napangasawa niya. Gwapo naman at sobrang linis manamit. Mula sa malayo, maayos naman ang pagtrato sa kanya. Si Lorraine lang talaga itong maarte. Huminga ako ng malalim at saka inayos ang damit ko. Lorraine? Tawag ko sa pangalan niya nang makalapit. Agad tumayo si Lorraine sa kanyang kinauupuan at saka dali-daling lumapit sa akin. Ang kanyang asawa naman ay nakatingin lang sa amin habang nanatili sa kanyang kinauupuan. Agad niyang bungad sabay hawak sa aking kamay. Bakit mo ko hinayaan? Kasal na tuloy ako. Namali ako ng simbahan. Sabi ko at saka ako naman ngayon ang humawak sa kamay niya. Sorry na, okay? Try mo na lang pakisamahan ang asawa mo. Malay mo, mamahalin mo pala siya. Never. Asik niya at saka napairap. Ang dami niyang plano pagkatapos nito. Lilipat daw ako sa bahay niya. Ayaw ko nga umalis sa bahay ko. Tapos, unti-unting namula ang kanyang mukha. Gagawa raw kami ng baby. Ako naman ngayon ang napairap. Naku, alam ko na ayan ang pinakagusto mo. Pero sana pinigilan mo pa rin ang kasal ko. Anya at saka ngumuso. Ano na ang nangyari sa kasal na pinigilan mo? Nagpatuloy ba sila sa pagpapakasal? Lagot ka sa daddy mo kapag nalaman niya ang ginagawa mo. Nandito pa naman siya. Natigilan ako.
Nandito si Daddy? Tumango siya. Oo, kasama niya ang kapatid mo at ang stepmom mo. Nagbago ang mood ko sa balita. Ay, anong gagawin ko ngayon? Sigurado ako na mag-iisa kami ng kama ngayon. Hinawakan niya muli ang kamay ko at saka nilakihan ng mata. Itakas mo na lang kaya ako rito. May kotse ka namang dala, di ba? Itakas mo ko. Itakas mo ko, Cherry. Ibibigay ko agad sa'yo ang 200,000 pesos basta itakas mo ko rito at… Mahal, pareho kaming natigilan ni Lorraine nang marinig namin ang boses ng kanyang asawa. Nilakihan ako ng mata ni Lorraine. Itakas mo ko. Mahina ngunit mariin niyang sabi. Congratulations, Mr. Madrigal, sa wedding ninyo ng kaibigan ko. Ani ko sabay ngiti. Alagaan mo siya ng maayos at bakit niya ako aalagaan? Epal ni Lorraine na ngayon ay nakahawak na sa braso ko. Hindi ko siya yaya. Napakurap-kurap ako at napatingin kay Lorraine. Nilakihan niya ako ng mata at sininyasan na umalis na kami. Mahal, we need to entertain our guest. Malambing na sambit ni Mr. Madrigal sa immature kong kaibigan na halos sirain na yata ang damit ko sa higpit ng hawak niya. Please. Huminga ako ng malalim. Lorraine, tsaka na lang tayo mag-usap. Kasal ninyo ngayon kaya kausapin ninyo ang mga bisita niyo. Ibinigay ko sa kanya ang dala ko na paper bag. Ito nga pala ang regalo ko sa'yo. Bubuksan ko muna ito ngayon bago ako sasama sa'yo. Ani Lorraine sa asawa niya. Aha? Pinigilan ko si Lorraine. Tsaka mo na lang yan bubuksan kapag wala nang bisita. Hindi, bubuksan ko ito ngayon din. Ani Lorraine at wala na akong magawa nang buksan niya ang paper bag ko sa harap ko at ng asawa niya. Una niyang inilabas ang isang lingerie. Nakita ko ang pagtikhim ng asawa niya nang inangat niya ito. Ano to? Inosenteng tanong ni Lorraine. Ang sexy naman yata. Pang-honeymoon mo yan. Humagikhik ako sabay sulyap sa asawa niya na ngayon ay hindi na mapakali. Suotin mo yan mamaya ha. Talaga? Tiningnan niya ako. Pantulog to? Tumango ako. Oo. Thank you. Sunod naman niyang inilabas ay isang box. Nakita ko ang paglaki ng mata ng asawa niya sa nakita. Ngumisi ako. Ano naman to? Inosenteng tanong ni Lorraine at saka tiningnan ang nakasulat sa box. Durex? Ano to? Tumikhim si Mr. Madrigal at nakita ko ang pamumula ng kanyang tenga. Napangisi ako at saka lumapit sa tenga ni Lorraine. Protection yan. Bulong ko. Para hindi ka mabuntis na mabuntis. Kondom yan. Nang lumayo ako ay parang kamatis na ang buong mukha ni Lorraine sa sobrang pamumula. Sige, bumalik ka na sa asawa mo. Ani ko. Congratulations ulit. Napangiti ako nang makita na marahan siyang hinawakan ni Mr. Madrigal sa kamay. Itong kaibigan ko na to, ang arte-arte. Ang swerte na nga niya't ayan pa ang napangasawa niya. Aalis na dapat sana ako kung hindi lang ako nakita ng aking kapatid na si Victoria. Kapatid ko sa ama. Si Victoria ay 10 years old na batang babae na walang ibang ginawa kundi ang ngumiti kapag nakita ako. Ate, tawag niya sa akin. Sumama ka sa akin, nandoon si Daddy. Hindi na, malamig kong sabi. Aalis na ako, Cherry. Natigilan ako nang marinig ko ang boses ni Daddy. Nang binalingan ko, nakita ko siya nakasama na si Tita Vina, ang bagong asawa ni Daddy. Hello, Iha. Ngumiti siya sa akin. Nandito ka pala, hindi ka lumapit sa amin. Nandito lang ako para sa kaibigan ko. Sambit ko. Aalis din ako agad, Cherry. Maotoridad na sambit ni Daddy sa pangalan ko na ngayon ay mariinang nakatingin sa akin. Napalunok ako. Bakit? I know what you did. Malamig niyang sambit.
Better clean the mess bago kumalat ang issue na yon. Kumuyom ang kamao ko at nakita iyon ni Tita Vina kaya agad niyang hinawakan ang braso ni Daddy. Love, kalma ka lang. Kung ano ang nagawa ni Cherry, hindi niya naman siguro iyon sinasadya. If you knew what she did, you won't say that in front of my face, Vina. Malamig na sambit ni Daddy at hinarap muli ako. Alam mo naman na sa oras na lalabas ka sa bahay ko, hindi mo pwedeng sabihin na anak kita, hindi ba? Kumirot ang puso ko sa sinabi niya. Love, malapit na ang eleksyon, Cherry. Huwag mong sirain ang pangalan ko. Anya bago niya ako nilagpasan. Naiwan naman si Tita Vina na ngayon ay parang naawa na sa akin. Ate, Victoria, let's go. Pagputol ni Tita Vina sa kanya at saka tiningnan ako. Kung ayaw mo na maglamig ng husto ang daddy mo, bumalik ka na sa bahay, iha. Tsaka lang ako babalik sa bahay kung wala na kayo sa buhay niya. Sambit ko. Hindi kayo aalis eh, kaya ako na lang ang umalis. Kasal kami, iha. Ani Tita Vina sa akin. At anak niya si Victoria. Kailan mo ba matatanggap iyon? Hindi naman kami naging masama sa'yo. Hindi naman kabit ka ni Daddy. Pagputol ko sa kanya na ikinamilog ng mata niya. Si Victoria na walang kamalay-malay ay nanatili lang na nakatingin sa amin. Kahit kailan, hindi ko mapakisamahan ang dahilan ng pagkabasag ng puso ng mahumi ko bago siya nawala sa mundong to. Wala akong pakialam kung gaano ka pa kabait, Tita Vina. Umalis na ako sa reception pagkatapos para wala ng gulo. Nalaman pala ni Daddy ang kalokohan ko. Sigurado ako na pinasusundan niya ako lalo na't malapit na ang eleksyon. Kasalukuyan siyang gobernador sa buong probinsya at na-re-elect muli siya. Daddy is a good leader but he is not a good father and a husband. Nagtaksil siya sa mommy ko nang magkasakit ito. At yun nga ang kabit niya na si Tita Vina na ngayon ay asawa na niya. Isang linggo matapos ang kasal ni Lorraine at ang katangahang ginawa ko, nagising na lamang ako dahil sa pagkatok ni Yaya Melissa sa aking kwarto. Binuksan ko ang pinto at humikab sa harapan niya. Bakit po, Yaya? Tanong ko sabay tingin sa orasan. 7:00 pa ng umaga. Alam ko, iha. Pasensya na at ginising kita. Lumikot ang kanyang mata kaya kumunot ang noo ko. Kasi, may naghahanap sa'yo. 2 lalaki. Hindi ko kilala, iha, kaya hindi ko pinapasok. Kumunot ang noo ko. 2 lalaki? Ano ang mga itsura? Ngumiti siya. Mga pogi, iha. Mga manliligaw mo ba yun? Wala po akong manliligaw, Yaya. Alam mo naman na wala ako rito palagi. Ako ba talaga ang hinahanap? Oo, sigurado niyang sagot. May ipinakita kasi sila na picture. Kamukhang kamukha mo. Kumunot lalo ang noo ko. Sino kaya yun? Baka kukunin kang artista, iha. Di ba pangarap mo yon? Napangiwi ako. Hindi naman po ako nag-audition. Lumabas ako sa kwarto at saka lumabas sa bahay. At tama nga si Yaya. May 2 estranghero na lalaki sa labas ng bahay. Sino kayo? Tanong ko. Napaayos ng tayo ang isang lalaki at isa naman ay nakatingin lang sa akin. Kumunot ang noo ko dahil pamilyar sa akin ang isa sa kanila. Ikaw ba si Chingchong Bakukang? Humalakhak si Yaya nang itanong iyon. Ha? Sino yan? Tanong ko. Walang Chingchong Bakukang dito. Ang pangit naman ng pangalan na Natigilan ako sa pagsasalita nang may maalala ako. Cherry Micaela Cruz, aka Chingchong Bakukang na sumira sa kasal ko noong nakaraang linggo. Maaari ka ba naming makausap? Namilog ang mata ko nang sinabi iyon ng lalaki na nakatitig lamang sa akin. Napalunok ako lalo na nang makita ko ng maayos ang kanyang mukha. Napaatras ako dahil alam ko na kung ano ang pakay nila dito.
Hala, patay. Ibinagsak ng lalaki ang isang brown envelope sa center table dito sa sala sa bahay ni Yaya. Nakatulala lamang akong nakatingin doon habang inaasikaso sila ni Yaya. Hindi ko kayo kilala pero may merienda kayo. Ani Yaya sa dalawa. Kaibigan ba kayo ng alaga ko? Hindi po. Ang lalaki na may mabait na aura ang nagsalita. Ang isa namang nakahalukip-kip ay malamig pa ring nakatingin sa akin. Nandito kami kasi may pag-uusapan sila ng boss ko. Naalala ko na, siya yung groom na walang reaksyon nang sinira ko ang kasal niya. Siya, sige. Pasensya na at yan lang ang nakayanan ko na snacks ha? Ang aga niyo Ani Yaya. Iwan ko muna kayo para makausap ang alaga ko. Bagong gising yan. Lumabas ng bahay si Yaya pagkatapos sabihin iyon at naiwan naman kami sa sala. Huminga ng malalim ang lalaking mabait ang aura at saka naglahad ng kamay. Ako nga pala si Chester, sekretary ako ni Sir Lloyd. Pakilala niya sa kanyang sarili, ngunit tiningnan ko lang ang kanyang kamay at hindi ito tinanggap. Tawa niya. Pasensya na. Nagulat ka yata kung bakit kami nandito. Nandito kami kasi open the envelope. Ang lalaking tinatawag na Sir Lloyd ang nagsalita. Malamig pa rin ang tingin sa akin. And you will know kung bakit kami nandito. Kinuha ko ang envelope. Kung nandito kayo dahil sa nagawa ko sa kasal, yun ay hindi ko sinasadya. Nagkamali lang ako ng simbahan at I don't care about your explanation, Miss Chingchong Bakokang. Open the envelope. Bumuntong hininga ako at saka pilit itinago ang kaba na nararamdaman. Okay, bubuksan ko basta huwag mo lang akong tawagin na ganyan. Ang tsaka-tsaka. Binuksan ko ang envelope at bumungad agad sa akin ang isang dokumento. Ang haba-haba ng nakasulat. Ang tamad kong magbasa. Tiningnan ko muli siya. Ano ba to? Huwag mo na akong pahirapan. Tamad akong magbasa. Explain it to her, Chester. Tumikhim si Chester. Ganito kasi yan, Miss Chingchong Bakokang. Cherry. Pagputol ko sa kanya. Tawagin mo kong Cherry. Miss Cherry. Anya muli. Nandito kami dahil gusto namin magpasalamat dahil sa pagpigil mo sa kasal ng boss ko. Namilog ang mata ko. Magpasalamat? Napakurap-kurap ako at saka tiningnan ang boss niyang nasa akin pa rin ang tingin. Magpapasalamat ka? Iyon lang? Yes. Sumilay ang ngiti sa aking labi. Nako, wala yun. Mabuti naman at nakatulong pala ang katanghang nagawa ko noong nakaraan. Pero ikakasal muli si Sir kapag hindi magpapakita ang babaeng sumira sa kasal nila. Pagbutol sa akin ni Chester. Kaya nandito kami para sana makipag-deal sa'yo. Deal? Tumango siya. Oo, deal. Ano naman ang gagawin ko? Tiningnan niya ang kanyang boss at tumango. Umayos ng upo ang boss niya at saka ako tiningnan ng mariin. Magpanggap ka na babae ko para hindi na ako ikakasal muli. Ano? Napatayo ako. Ano ang ibig mong sabihin? Napakamot sa kanyang ulo si Chester. Kasi miss, sinabi mo kasi sa kasal na buntis ka. Naniwala agad ang mga tao roon, lalo na ang mga magulang niya. Kaya kailangang mapatunayan na totoo iyon para hindi na muli ikakasal ang boss ko. Agad ako na umiling. Ayoko, pasensya na. Tama na napigilan ko ang kasal kahit hindi ko kayo kilala. Pero ang idamay ako sa problema ninyo, hindi ako papayag. Hindi ako kabit. Hindi ko hahayaan na masira ang reputasyon ko sa ibang tao. Tinuro ko ang pintuan. Umalis na kayo mga sir. Tumayo ang boss at saka umigting ang kanyang panga. I'll pay you money. Just say yes to the offer. Hindi ko kailangan ng pera mo. Ani ko. Tama na nagawa ko iyon. Hindi na muli ako uulit dahil malalagot na ako kay daddy. As much as possible, ayaw ko madamay ang pangalan niya sa mga kagagahang gawa ko. Bumuntong hininga ang lalaki at saka inilahad ang isang calling card.
If you change your mind, call me with this number. Anya at nang hindi ko tinanggap, inilapag niya ito sa lamesa. I'll be back, Miss Bakukang. At saka lumabas na siya sa bahay ni Yaya, kasunod ang kanyang sekretarya. Nakahinga ako ng maluwag at saka napailing na lamang. Ay, mabuti at hindi kumalat ang issue dahil wala naman akong narinig na ang anak ng gobernador ay sumira ng kasal. At hindi naman ako kilala ng halos lahat na anak ako ng isang politician. Si Victoria lang naman ang alam ng lahat na anak ni Daddy. Akala ko ay magiging balik sa normal na ang buhay ko dahil natanggihan ko na ang mga lalaking iyon. Ngunit isang linggo mula nang bumisita sila, may panibagong bisita na naman ang dumating. At nagsimula na akong kabahan dahil kilala ko ang mga tao na ito. Ito ay tauhan ni Daddy. Ano ang ginagawa niyo rito? Tanong ko. Nandito kami, miss, para sunduin ka. Sinabi ng daddy mo na babalik ka na sa mansyon. Sambit ng lalaki. Napatingin ako kay Yaya at nakita ko na lumungkot ang kanyang mukha sa balita. At bakit ako babalik? Tanong ko. Aalis na ba ang mag-ina sa bahay na yon? Iha. Hinawakan ni Yaya ang braso ko. Huminahon ka. Susunduin ka na namin dahil itinakda kang ikakasal. Diretsahang sabi ng tauhan ni Daddy sa akin na siyang ikinamilog ng mata ko. Ito na ang huling araw mo sa bahay na ito. Hindi! Agad kong tanggi. Hindi ako aalis dito at hindi ako magpapakasal. Bakit kayo ang nandito? Dapat si Daddy ang humarap sa akin at sabihin yan sa pagmumukha ko. Ako? Ikakasal? Sino siya para magdesisyon para sa akin? Anak nga niya ako pero wala na siyang pakialam sa akin. May sininyasan siya sa likuran niya at pareho kaming napaatras ni Yaya nang pumasok ang dalawang lalaki. Teka lang mga iho! Pigil ni Yaya sa dalawa na ngayon ay hinawakan na ang braso ko. Pilit naman akong nagpumiglas. Bitiwan niyo ako! Masyado kayong nakakagulat. Patuloy ni Yaya. Bitiwan niyo muna ang alaga ko. Masyado lang siyang nagulat sa ibinalita niyo. Hayaan niyong magdesisyon ang alaga ko. Bitiwan niyo ako! Hindi ako sasama! Hindi ako sasama! Bitiwan niyo sabi ako eh! Sininyasan naman ng lalaki ang dalawa na tumigil kaya binitiwan nila ako. Napayakap ako kay Yaya dahil sa takot na nararamdaman. Pasensya na sa nagawa namin, Miss Cherry. Ngunit kami ay inutusan lang ng daddy mo. Babalik kami ulit sa susunod na araw. Hindi namin kailangan ng desisyon niyo dahil ang sabi ng daddy mo, sa ayaw at sa gusto mo sasama ka sa amin. Teka, ano ba ang rason kung bakit biglaan ang desisyon na ito mga iho? Si Yaya na ang nagtanong. Hindi naman ganito ang gobernador. Malapit na kasi ang eleksyon, Aling Melissa. Napagdesisyonan ng gobernador na tuluyang itali ang unang anak niya sa isang businessman para hindi na ito makagawa ng gulo. Napasinghap ako sa narinig at nakaramdam ng kirot sa puso. Itatali niya ako sa hindi ko kilala na lalaki dahil lang sa nagawa ko sa isang kasal? Ang babaw naman nun. Sobrang babaw. Nang umalis ang mga tauhan ni Daddy ay tumulo ang luha sa aking mata at saka niyakap ng mahigpit si Yaya. Ayokong magpakasal. Ayokong bumalik sa mansyon na iyon. Marami akong ayaw na gawin lalo na't kapag involved si Daddy. Alam ko na ginagawa niya lang ito para sa sarili niya. Gusto niyang manalo muli sa eleksyon kaya ang pinakapangit niyang desisyon ay ang iligpit ako sa pamamagitan ng pagpapakasal para maayos ang kanyang reputasyon. Kaya ngayon, hawak-hawak ko ang calling card ng estranghero na iyon. Plano ko na tanggapin ang kanyang offer. Huminga ako ng malalim bago ko denial ang numero at saka tinawagan ito. Ilang segundo lang na nagring bago sinagot ito. Hello, si Chair... faster. Namilog ang mata ko at agad ini-off ang tawag. Bumilis ang tibok ko sa narinig at napalunok ng ilang beses. Napa-sign of the cross pa ako sa sobrang gulat. Ano yun? Ungol ba yun?
Tama ba ang numero na dinayal ko? Tiningnan ko muli ang card at binasa ang nakasulat. Lloyd Gomez, 0912-345-6789. Numero naman yata ito ng lalaking iyon. So, bakit may ungol? Napatalon ako sa gulat nang biglang nagring ang cellphone ko. Napalunok ako nang makita ko na numero ito na tinatawagan ko kanina lang. Sinagot ko ang tawag at saka naghintay na may magsalita. Hello, who is this? Boses ng lalaki. Mukhang boses ng lalaking iyon. Tumikhim ako at saka tiningnan muli ang calling card. Si Lloyd Gomez ba to? Yes. Napasinghap ako. Okay, hello. Nakadisturbo ba ako? Hindi. Kung may narinig ka na ungol, nanonood ako ng PORN. Uminit ang pisngi ko sa narinig at hindi na alam kung ano ang sasabihin. Ang bulgar naman magsalita. Who's this? Ako pala si Cherry. Wala akong kilala na Cherry. Agad na pagputol niya sa akin kaya napapikit ako. Tinitiis ang inis na nararamdaman. Huminga ako ng malalim at saka nagmulat. Ako nga pala si Chingchong Bakukang. Oh, hi. Napatawag ka. Does this mean may desisyon ka na? Oo, agad ko nasagot. Papayag na ako sa gusto mo. Papayag na ako na maging babae mo basta patirahin mo ako sa inyo. O hindi kaya ay kunin mo na ako rito sa bahay ngayon din. Mabilis ang pagkasabi ko kaya hiningal ako. Oh, easy there, woman. Are you in a rush? Papayag na ako sa gusto mo kaya kunin mo na ako rito. Sabi ko kasi baka babalik sila agad para kunin ako ng pwersahan gaya ng ginawa nila kanina. Kaya as much as possible ay may mapupuntahan ako. Okay, stay where you are. Kukunin kita. Sige. Ini-off agad ni Lloyd ang tawag kaya napabuntong hininga na lamang ako at saka napatingin sa pintuan. Aalis ako rito para magtago. Hindi naman siguro kilala ni Daddy si Lloyd Gomez dahil mukhang pribado naman yata siyang tao. At sa nalaman niyang panggugulo ko sa isang kasal, mukhang nagpautos lang siya ng tao at hindi nagawang kilalanin ang mga nasa kasal. Nagpaalam ako kay Yaya na aalis na ako at hindi ko rin sinabi sa kanya kung saan ako pupunta. Basta aalis ako para hindi mangyari ang gusto ni Daddy sa akin. I would rather be alone, maging matandang dalaga, kesa matali sa kasal na alam ko na wala akong kalaban-laban. Hey! Napatayo ako mula sa pagkaupo ko sa waiting shed nang huminto ang isang maitim na kotse at binaba ang bintana. Bumungad sa akin ang nagsishade na lalaki. Siya yata si Lloyd at siya lang mag-isa. Mainit ba? Tanong ko at saka lumapit. Hindi naman mainit ang buwan para mag-shade ka. This is a night glass. Anya at saka hinubad ito. Are you sure? Tumango ako. Oo, sasama ako sa iyo. Pwede ko bang malaman kung bakit? Natigilan ako. You are a stranger. I can't just let someone live in my house. Ayaw mo ba na mas kapanipaniwala na babae mo talaga ako? Napamewang ako. Hindi naman kita gagapangin kapag nasa inyo ako, no? I just want to know why. Dahil noong pinuntahan kita sa bahay mo, ayaw mo. And suddenly, nagbago ang desisyon mo, ikakasal ako. Sambit ko na ikinatigil niya. Ikakasal ako sa hindi ko kilala at hindi ko gusto kaya ako papayag sa gusto mo para hindi ako maikasal. Magtatago ako sa bahay mo. Magtatago ako sa'yo. Gets mo ba? Natulala siya saglit kaya humawak ako sa bintana ng kotse niya. Pumayag ka na, please. Nakatulong naman siguro ang aksidente kong pagsira sa kasal mo, hindi ba? Ako naman ngayon. Tulungan mo ko. Hindi ka na magbabayad. Hindi mo na ako kailangang bayaran sa pagpapanggap ko basta patirahin mo lang ako at pakainin. Okay na sa akin. Okay?
Nilakihan ko pa siya ng mata para lang makonvince siya. Okay, agad niyang sagot. Yes. Agad ko na binuksan ang backseat ng kanyang sasakyan at saka umupo roon. Tinapik ko pa ang upuan niya. Tara na. Nilingon niya ako. Am I your driver? Bakit ka nandyan? Hindi ito taxi. Ay, mag-drive ka na lang. Kailangan nating makaalis agad bago pa ako maabutan. What? Bilis! At wala siyang nagawa kundi ang maging driver ko sa sarili niyang kotse. Pagdating namin sa destinasyon ay napanganga ako sa laki ng kanyang bahay. Hindi ako makapaniwala na ang kasama ko ngayon na estranghero ay ang may-ari ng malapalasyo na bahay na ito. Bahay mo talaga to? Tanong ko sa kanya nang makapasok. Malaki naman ang bahay namin. Malapalasyo din kasi nga gobernador si Daddy, pero hindi ganito kaganda. Yes. Now, let's not waste time and let's talk about our deal. Umupo kami sa maganda niyang sofa sa sala at saka siya tiningnan. Papayag na ako na dito ka titira. Anya at saka mariin akong tinitigan. Ngunit may kondisyon. Ano yun? Sa kwarto ko ikaw matutulog. Namilog ang mata ko sa sinabi niya. Ano? May reklamo ka ba? Meron! Agad kong sagot. Ang laki ng bahay mo tapos tatabi ako sa'yo matutulog. Humalukip-kip siya. You need to pretend to be my girl. Alam ko, hindi ako bobo. Pwede naman ako mag-pretend na maging babae mo kapag nandyan ang almost bride mo. Napairap ako dahil hindi ako makapaniwala na ang wedding crasher ay isang pretend kabit na ngayon. Ay gosh, totoo ba talaga to? Hindi naman talaga ako papayag kung hindi lang ako naipit sa sitwasyon ko ngayon. Nakakatawa kasi talagang naghahanap ng paraan si Daddy na iligpit ako. Akala siguro niya ay gagawa ako ng issue sa gitna ng eleksyon. Wala naman akong pakialam doon. Kung matatalo man siya sa eleksyon, hindi ko na kasalanan yun. Hindi ko naman hawak mga utak ng mga tao para pabanguhin pangalan niya. That's not gonna happen, Miss Ching Chong Bakokang. Cherry Micaela Cruz. Ayan ang buo kong pangalan. Pagputol ko sa kanya. Okay, Miss Cherry Micaela Cruz. Kailangan mong tumabi sa akin dahil babae kita. Kailangan mong ipaniwala sa almost bride ko na babae talaga kita. Ay, ang hirap naman talaga kasi ng role ko, Mr. Lloyd Gomez. Hindi pang kabit ang beauty ko, no? Hindi ko rin naman sinabi na maging kabit ka. Anya na ikinakunot ng noo ko. Ano pala ang role ko dito? Babysitter mo. Nairita na yata siya sa pambabara ko, pero mas nairita ako. Ayaw ko kasi pang kabit na role. Nakakainis. My girl, ang babae ko bago pa dumating ang bride. Sumang-ayon ako sa gusto ni Mr. Lloyd dahil hindi naman pala masyadong masama at nakakawala ng dignidad ang gagawin ko. Para lang din akong sisira ulit ng kasal, ngunit hindi na sa simbahan. Mukhang malayo naman yata ito sa lungsod at hindi rin naman siguro ako lalabas. Dito ka at dito ako, sabi ko habang nilalagay ko sa gitna ang unan. No, tinanggal niya ang unan. Liliit ang space ko. Binawi ko ang unan ko sa kanya at saka ibinalik sa gitna. Hindi ako sanay na may katabi at lalaki pa. Di masanay ka na dahil araw-araw mo na akong makatabi. Sabi niya at tinanggal muli ang unan. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay nagulat na lamang ako nang bigla siyang maghubad ng pantalon. Teka, anong ginagawa mo? Bakit ka maghuhubad? Niyakap ko agad ang sarili ko. Hindi pa ako handa sa gusto mo. Kumunot ang noo niya. What are you talking about? Nang nahubad niya ang kanyang pantalon, ay nilagay niya ito sa isang upuan at saka humiga sa kama. Napakurap-kurap ako at saka nakaramdam ng hiya. So, you are going to offer yourself to me kung ready ka na? Anya sa kama habang nakataas na ang kilay sa akin. Hindi. Kinuha ko ang unan ko at saka inilagay sa gitna. Matutulog na rin ako.
Hindi naman ako malikot kaya walang problema sa akin. Kaya sana ikaw rin hindi malikot. Humiga na ako sa kama at saka nilagyan ang sarili ng kumot. Sana lang talaga ay makatulog ako agad. All my life, mag-isa lang ako sa kama ko at ngayon, may katabi na ako at lalaki pa. Nakatulog nga ako sa gitna ng aking pag-iisip, ngunit paggising ko, laking gulat ko na lang nang makitang nakayakap na si Mr. Lloyd sa akin. Ha! Sigaw ko at sa sobrang gulat ko ay itinulak ko si Mr. Lloyd mula sa akin, kaya nahulog ito sa kama at nagising. Ouch! Agad akong bumaba sa kama at kinuha ang unan ko upang ihampas sa mapagsamantala na estranghero na ito. Manyak! Manyak! Sigaw ko habang pinaghahampas siya. Wait! Gosh! What are you talking about? I am not manyak. I am... Namilog ang mata niya nang bumaba ang tingin niya sa damit ko. Why are you not wearing a bra? Napatingin ako sa sarili ko at napasinghap na wala pala akong suot na bra. Agad kong niyakap ang sarili ko at saka akusado siyang tiningnan. Niyakap mo ko! Wika ko. Niyakap mo ko na walang bra! Hindi ko alam na sa'yo na pala ako nakayakap, okay? Anya at saka pilit umiwas sa paghahampas ko. At saka huwag kang mag-alala. Wala rin naman akong naramdaman. So sinasabi mo na wala akong dibdib? Hindi ko sinasabi. Sinabi ko lang ang naramdaman ko. Wala akong naramdaman na dibdib. Kumulo lalo ang dugo ko sa sinabi niya. Ganon. Sa sobrang inis ko at gusto kong may mapatunayan, hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko at ipinakita ko iyon. Namilog ang mata niya sa ginawa ko. Ayan! Wala ba yung dibdib? Ayan! At sa hindi ko inaasahan na pangyayari, biglang nawala ng malay si Mr. Lloyd matapos makita ang aking napakagandang dibdib. Ikaw ba ang sinasabi na girlfriend ni Sir Lloyd? Tanong sa akin ng isang ginang. Mukhang kasambahay siya rito sa malaking bahay na ito. Oo. Girlfriend ako ni Lloyd at matagal na kaming patagong nagsasama. Sabi ko at saka tiningnan ang tulala na si Lloyd sa dining area. Kawawa ka naman pala. Muntik nang maikasal si Sir Lloyd sa babaeng yun. Bigla akong na-curious. Babaeng yun? Wala ba siyang pangalan? Meron naman, pero ayaw kong banggitin. Naiirita ako eh. Ay, bakit naman po? Malamaritis ko na pagtanong. Magmamaritis ako sa buhay ng iba. Huminga ng malalim ang ginang. Napilitan kasing magpakasal ni Sir Lloyd sa babaeng yon dahil crush na crush ng babaeng yon si Lloyd. Ang mama nun, kaibigan ng mama ni Lloyd. Sinabi ng mama ni Lloyd na pagbigyan na lang ang gusto at saka iwan din makalipas ng ilang buwan. Napatango-tango ako. Agad na intindihan ang nangyari. Ano nga pala ang nangyari kay Sir? Tanong ni Ginang. Nakakita kasi siya ng boobs sa personal. Agad ko nasagot na ikinamilog ng mata ni Ginang. Ay Diyos ko, Santissima! Tiningnan ko si Lloyd na ngayon ay tulala pa rin. Naku, baka nagulat kasi na shock siya sa Mount Apo kung maliit lang. Sa pagkakaalam ko noong tumawag ako, nanunood siya ng PORN. Alam naman natin na kadalasan sa mga nasa PORN, malalaki ang mga Mount Apo. Baka nagulat siya dahil first time niyang makakita ng Mount Apo at nadismaya dahil maliit. Ay, naku mga lalaki talaga. Ewan ko't ba't hayok sa Mount Apo. Kung gusto nila ng malalaking Mount Apo, di magpakalunod sila doon. Ako na po ang bahala sa kanya, sabi ko sa Ginang. Nang makaalis ang Ginang ay bumuntong hininga ako at saka humalukip-kip sa harapan. Mananatili ka na lang bang nakatulala dyan? Tanong ko sa kanya. Napakurap-kurap siya at saka tiningnan ako. Halata ang pamumutla niya. Nagulat lang ako sa nakita. Natawa ako.
taray mo naman. Parang hindi ka nanonood ng PORN na. Nagulat lang ako na hindi pala katulad sa mga napanood ko ang Mount Apo ng kababaihan. Napasapo na lamang ako sa aking noo at saka napailing na lamang sa kanya. Hindi ko akalain na may ganito pa palang lalaki sa mundo. Nang bumalik na sa normal si Lloyd ay ini-orient na niya ako sa sasabihin ko kung sakaling pupunta rito ang almost bride niya. Pero sa gitna ng pag-orient niya sa akin, dumating ang babae na iyon. Lloyd! Napatayo ako at napatingin kay Lloyd na nagulat sa pagdating ng kanyang bride. Pinagmasdan ko ang babae. Mukhang hindi naman siya broken-hearted na natigil ang kasal niya dahil ang laki ng ngiti sa labi niya. Ngunit nang makita niya akong kasama si Lloyd, napawi ito at natigilan. Sino ka? Nanliit ang mata niya at maya-maya ay napasinghap kasabay ng pagbilog ng kanyang mata. Ikaw ang babae ni Lloyd? Ikaw ang sumira sa kasal namin! Nilakihan ako ng mata ni Lloyd nang hindi ako sumagot. Hinarap ko ang babae at saka tumango. Oo, bakit? Umawang ang labi niya at saka tiningnan si Lloyd. Oh, Lloyd, why is she here? Totoo na babae mo talaga siya? Hindi niya ako babae. Sambit ko at saka humakbang palapit sa kanya. Girlfriend niya ako. Patagal na kami ni Lloyd. Ikaw lang ang epal sa relasyon namin. No! Hindi totoo ang sinabi mo. Walang girlfriend si Lloyd. Hindi totoo yan. Di huwag kang maniwala. Basta ako, hindi ko hahayaan na maikasal sa iba ang pinakamamahal ko, miss. Miss? You don't have the right to call me miss. Kabit ka. Hindi ako kabit. Naiinis ko nang sabi. Nakita mo naman kami na magkasama, di ba? At halata naman na nauna ako kesa sa'yo. Kaya ikaw, umalis ka na sa buhay niya at mamuhay ng mapayapa. Kahit ano pa ang gagawin mo, hindi mo makukuha si Lloyd sa akin. Napanganga ang naturang babae sa sinabi ko. Kaya umalis ka na bago pa ako mapuno. No! Hindi ko matatanggap to. Ang dami kong ginawa para lang makuha ang gusto ko tapos malalaman ko na may girlfriend pala si Lloyd. Sigurado ako na hindi ito totoo. What's happening here? Natigilan kaming lahat nang pumasok ang isang ginang. Kamukha ito ng babaeng almost bride ni Lloyd. Mommy! Sylvia, what's wrong? Where's Lloyd? Where is he? Natigilan ang mama ng almost bride ni Lloyd na si Sylvia nang makita ako. And who are you? You look familiar. Mommy, siya ang babaeng sumira sa kasal namin ni Lloyd. Namilog ang mata ng babae at agad lumapit sa akin. How dare you! Nang akmang sasampalin na sana niya ako, agad sinangga ni Lloyd ang kamay ng ginang gamit ang kanyang kamay. Nagulat ito sa ginawa ni Lloyd. Lloyd? It's done, tita. As I said before, may girlfriend ako, kaya hindi ko pakakasalan si Sylvia kahit anong mangyari. No! May kasunduan kami ng mommy mo that you will marry my daughter. I don't want to marry your daughter. I have a girlfriend. Natawa ang ginang at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Ito na ba ang girlfriend mo? Ano ang meron sa kanya na wala ang anak ko? Mayaman ba siya? May sariling kumpanya? Maganda ba ang apelyido? Sikat ba? Sabi nga ng boyfriend ko, ma'am, hindi niya pakakasalan ang anak mo. Sabi ko at kaunti na lang, gusto ko manabunot ng matanda. Kaya kung wala ka nang sasabihin, i-shut up na lang sana ang mouth. Ha? Gosh! Ang tapang-tapang mo! Sino ka ba? Alam mo ba na kaya kitang pabagsakin? May respeto po ako sa mga matatanda, pero kung isang kagaya niyo ang magpapabagsak sa akin, maghanda ka na lang ng ambulansya. Nalaglag ang panga niya. Ayaw ko ng gulo, and I have the right to stop the wedding dahil boyfriend ko ang ikinasal at magkakaroon na kami ng anak. Namilog ang mata niya kaya napangisi ako. Oo, buntis ako. Magiging ama na si Lloyd.
Kaya umatras na kayo dahil kahit kailan, hindi mangyayari ang gusto mo, okay? Mommy! Iyak ni Sylvia. Hindi pa tayo tapos! Hinila na ng ginang ang kanyang kamay mula kay Lloyd at saka umatras na. Babalik ako rito at sisiguraduhin ko na pakakasalan mo ang anak ko, Lloyd. Alam ko na itatapon mo ang babae mo para sa anak ko. Hinawakan niya ang anak niya sa kamay. Let's go, anak! Nang umalis na sila ay naibagsak ko na lang ang sarili ko sa sofa at saka nakahinga ng maluwag. Tiningnan ko si Lloyd na ngayon ay nakatingin na sa akin. Kinunutan ko siya ng noo. What? Umayos ako ng upo. Hindi mo ko na-orient ng maayos dahil dumating. Tama lang ba ang sinabi ko? Yes, but sad to say, I need to get you pregnant. Okay lang naman. Ha? Pregnant? Yes, pregnant. Niyakap po ang sarili ko. Tama nga ako eh. May pagnanasa ka sa akin. It's part of the plan. Kung ayaw mong maikasal sa lalaking hindi mo gusto, sa akin ka na lang magpapakasal at bigyan mo ko ng anak. I'll pay you. Hindi rin naman kita gusto. Ani ko pero napatango-tango kalaunan. Pero oo nga naman, mas mabuting magpakasal na lang talaga tayo para hindi ka nahabulin ng mag-ina na yun. At saka ako, hindi na ipakakasal sa iba. Then, nagulat ako nang bigla siyang lumuhod sa harapan ko at inilabas ang isang pera. Let's get married, Chingchong Bakokang. You'll receive this money as we marry each other temporarily. Nakakagulat, hindi singsing kaya siya lumuhod kundi pera. Wow, we will use each other, dagdag niya. Tayong dalawa ang makaka-benefit. Ako, hindi maikakasal kay Sylvia. Ikaw, hindi na maikakasal sa lalaking ipinagkasundo sa'yo. Deal? Tumango ako. Deal. Tinanggap ko ang bagong offer niya at tinanggap ko rin ang pera. Hindi man maingay, pero alam ko na sikreto na akong hinahanap ngayon. At bago pa iyon mangyari, dapat nakatali na ako sa lalaking ito. Kaming dalawa lang din ang makabenepisyo sa desisyon na ito, kaya naman makalipas ang 1 linggo, pasikreto kaming nagpakasal. Kaya naman nang malaman ni Sylvia at ng mami niya na legal na ikinasal na kami ni Lloyd, nanlumo ito at saka tinawag pa ang mami ni Lloyd. This is so disappointing, Laila! Asik ng mami ni Sylvia. Hindi ko akalain na magagawa ito ng anak mo sa anak ko. Akala ko pa naman ay na-orient mo ang anak mo. Ano ito ngayon? Kasal na silang dalawa at legal pa! Nakahawak lamang ako ngayon sa braso ni Lloyd habang nakatingin sa dalawang ina na magkaharap. As my son said, matagal na silang mag-girlfriend. You should blame me, Cynthia. Ako lang din naman kasi ang nagpilit sa anak ko na pakasalan ang anak mo without knowing na may nasaktan na pala kami. Tiningnan ako ng mommy ni Lloyd at saka ngumiti siya sa akin. Kay ganda pa namang babae. Uminit ang pisngi ko sa sinabi niya. Sigurado ako na ginayuman ng babaeng yan ang anak mo. Bago pa lang siya sa paningin ko kaya nagdududa ako. Let's end this, Mrs. Cynthia. As I said, kasal na kaming dalawa. Ani Lloyd, you can't do anything about it. I think mag-move on na lang kayo or stay away from our lives. Nalaglag ang panga ni Ma'am Cynthia at ng anak niyang si Sylvia. Hindi ko maiwasan ang maawa sa kanya. Hindi ko alam pero mali ang ipilit ang sarili sa hindi ka gusto. No? Napailing-iling si Ma'am Cynthia at napatingin sa mommy ni Lloyd. Laila, is this the end of our connection? Yes. Casual na pagkasabi ng mommy ni Lloyd. Ito na nga ang katapusan ng ating koneksyon. Umalis na kayo, Cynthia. Pagkaalis ng mag-ina, lumapit ang mommy ni Lloyd sa akin. Napalunok ako dahil sa kaba na nararamdaman. Ikaw ba si Cherry Micaela Cruz? Tanong niya nang makalapit sa akin. Tumango ako. Ako nga po. Anak ka ba ni Gobernador Cruz? Napasinghap ako sa tanong niya at nakaramdam ng kaba. Magkamukha kasi kayo.
Patuloy niya. Mukhang anak ka nga niya. Bakit ka nandito? Is this your way of... Huwag niyo na pong banggitin ang pangalan ng daddy ko po. Ani ko sabay kagat ng aking labi. Kaunti lang po ang nakakaalam na anak ako ng isang gobernador. At nandito ako ngayon sa puder ng anak ninyo dahil ililigpit ako ng daddy ko. Ililigpit? Ililigpit niya ako sa pamamagitan ng pagpapakasal sa hindi ko kilalang lalaki. Kaya nagkasundo kami ng anak ninyo para hindi na rin siya maikasal kay Sylvia. Natawa siya sa huling sinabi ko. Mom, don't laugh. This is serious. This is your fault. You tolerate your former friend's daughter. You forced me to marry her. Hinawakan niya ang kamay ko. Gusto mo ba na nandito sa poder ng anak ko? Napalunok ako sa tanong niya. Ano po ang ibig niyong sabihin? Work your marriage. Ngumiti siya sa akin. Baka sa gitna ng pagsasama ninyo bilang mag-asawa ay mahulog kayo sa isa't isa. My son is old enough to marry and settle for good. Tiningnan ko si Lloyd at tinaasan lamang niya ako ng kilay. Well, hindi naman po siya masama. Sabi ko na ikinausok ng ilong ni Lloyd. Hindi masama? Bakit? Hindi ba ako gwapo sa paningin mo? Natawa lalo ang kanyang mommy. Hindi naman ako tutol kung sakaling kayo talaga ang magkatuluyan, iha. Siguro you are a blessing in disguise dahil pinigilan mo ang kasal ng anak ko. Actually po, namali lang po talaga ako ng simbahan. Ibang kasal po sana ang pipigilan ko. Kumunot ang noo niya. Kaninong kasal sana ang pipigilan mo? Napakamot ako sa aking ulo. Kaibigan ko po. Umawang ang labi niya. Ano ang nangyari? Kasal na po sila. Oh my gosh! Kawawa naman ang kaibigan mo. Kawawa nga po. Pagsang-ayon ko. Kawawa siya dahil aanakan siya ng marami. Naku, wasak na wasak talaga yan. Ilang buwan ang nakalipas simula ng pagtatago ko ay hindi ako nakatanggap ng balita na pinaghahanap na ako. Ngayong buwan na rin gaganapin ang eleksyon, kaya kahit hindi naging mabuting ama si Daddy sa akin, ipinagdarasal ko pa rin na manalo siya. Kasalukuyan akong nag-aayos sa aking buhok sa harap ng salamin. Aalis kasi kami ni Lloyd. Pupunta kami sa ibang bayan dahil may bibilhin. At isa pa, naka-leave siya sa trabaho niya kaya araw-araw ko nang makikita ang pagmumukha niya. Cherry, tawag niya sa pangalan ko kaya napatingin ako sa kanya. Bakit? Pakiayos nga ng necktie ko. Tumayo ako mula sa pagkaupo at saka umalis mula sa pagkaharap sa salamin at saka lumapit sa kanya. Hinawakan ko ang necktie niya at saka inayos ito. Naku, hindi ka pala marunong mag-ayos nito. Paano na lang kung ikaw na lang ang mag-isa? Natigilan siya sa sinabi ko. Bakit? Iiwan mo ba ako? Napatingin ako sa kanya at natawa. Grabe ka naman. Hindi naman sa ganun. Pero kasi temporaryo lang ang kasunduan na ito. I want our relationship to be permanent. Natigilan ako sa sinabi niya. Why not? We are both single. Kung aalis ka sa akin, ikakasal ka rin sa iba. Why not sa akin ka na lang? Bumilis ang tibok ng puso ko nang haplusin niya ang mukha ko. Total, kasal naman tayo. Bakit hindi na lang natin sulitin? Why not make this real, Cherry? May gusto ka ba sa akin? Diretsahan kong tanong. Oo, gusto kita. At napasingap ako nang bigla niyang hinapit ang bewang ko palapit sa kanya at saka hinawakan ang gilid ng aking leeg. Matagal na akong nagtitimpi sa'yo. At ngayon, pagbigyan na natin ng isa't isa. At napapikit na lamang ako at napahawak sa kanyang braso nang siniil niya ako ng isang marahan na halik sa labi. Ang ending,
Hindi natuloy ang pagpunta namin sa kabilang bayan at naghalikan na lang hanggang sa mapudpud ang aming mga labi. Grabe po ng pudpud, uy. Hindi nga naman mahirap magustuhan si Lloyd dahil mabait naman siya at sweet. Plus points na lang ang kayamanan niya at kapugian. Bukod doon, magaling din siyang humalik. Mukhang natutuhan niya ito sa panunood ng PURN. Ewan ko, simula nang hinalikan niya ako, parang ayaw na niyang tumigil. Gusto niya na maghalikan na lamang kami palagi. Kung hindi ko pa mapigilan, baka nakagawa na kami ng tiyanak. Tiyanak yun. Gani walag himog sigbin. Magdi-date tayo sa labas, hindi ba? Tanong ko sa kanya sabay nguso. Tsaka na lamang tayo maghahalikan pagkatapos. Gusto ko na rin makalabas sa wakas. Ilang buwan na akong nagtatago. Ngayong araw lang naman. Sa susunod na lang. Sige na, pumayag ka na. Pamimilit ko. Sige na, please. Labas na tayo, mahal. Napatingin siya sa akin. What did you say? Labas na tayo. You just called me mahal. Is that our endearment? Uminit ang pisngi ko. May sinabi ba akong ganun? Say it again. Aalis tayo kapag babanggitin mo ulit yun. Mas lalo lamang uminit ang pisngi ko. Say it, mahal. Huminga ako ng malalim. Mahal, labas na tayo please. Ngayong araw lang naman. Ngumiti siya. Alright, let's go. Nagtungo kami ni Lloyd sa kabilang bayan para mamasyal at mag-date. Ito ang unang labas ko simula nang magtago ako. Hawak-hawak ko ang kamay ni Lloyd. Bago ito sa akin ang pakiramdam na ito dahil kailanman ay hindi ako nakaramdam ng ganitong klasing pag-alaga at pagmamahal. Sa ilang buwan kong pagtatago sa poder ni Lloyd, marami akong naranasan na hindi ko naranasan noong nasa mansyon pa lamang ako ni Daddy. Gaya ng love. Saan tayo mauuna? Tanong niya sa akin. Ikaw ang bahala. Sabi ko sabay ngiti sa kanya. Basta makapasya lang tayo ngayon at makapag-date. Let's go watch a movie. Pinakita niya sa akin ang ticket na hindi ko man lang nakita kanina. I bought 2 tickets for the both of us. OMG! Talaga? Ngumiti siya sa akin na mas lalong ikinagulat ko. Agay, ngumiti. Ang pogi. Manood tayo but first, bumili muna tayo ng popcorn at saka drinks. Nanood nga kami ng movie sa sinihan. Romantic comedy ang pinanood namin kaya naman ay bugbog sarado sa akin si Lloyd dahil kapag may nakakakilig o hindi kaya ay nakakatawa, hindi ko maiwasan ang hampasin siya dahil siya ang katabi ko. Matapos naming manood ng movie ay nagtungo kami sa amusement park. Sumakay kami sa mga rides gaya na lang ng roller coaster at Ferris wheel. Tuwang-tuwa ako habang ang kadate ko ay hilong-hilo na. Sabi ko naman sa iyo na hindi na lang dito. Ani ko habang nilalaharan ko siya ng tubig. Nahilo ka tuloy. It's fine. Tinanggap niya ang tubig at saka ininom ito. As long as you're happy, I'm fine. Napangiti ako. Nako, kinikilig na ako niyan. Pinanindigan mo naman yata ang pagiging asawa mo. Halika nga rito. Punasan natin ang pawis mo. Lumapit siya sa akin at saka tumalikod sa akin upang punasan ang pawis niya. Next time kasi magsabi ka kung okay lang nasasakay sa mga rides. Paano na lang kung mahimatay ka bigla? Naku text ko nga sekretary mo sa susunod. Bakit mo ititext si Chester? Para sabihin bumalik ka na lang sa work mo. Biro ko pero sineryoso yata ni Lloyd. Bakit? Ayaw mo na ba akong makasama? Humarap siya sa akin. Ayaw mo na akong makadate? Ngumuso pa siya. Gusto kitang makasama palagi. Mali ba yun? Hinapit niya ang bewang ko kaya medyo nahiya ako, lalo na't may mga tao na dumaan. Kung balak mong halikan ako, huwag dito dahil nakakahiya. Yumuko ako dahil marami talagang tao.
Di sa kotse tayo maghahalikan. Walang tao roon. Tayo lang dalawa. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang totoong plano namin ngayong araw dahil nakita na lang namin ang aming mga sarili na nasa loob ng kanyang tinted na kotse sa backseat, naghahalikan. Para kaming uhaw na uhaw sa halik at ramdam na ramdam ko na ang init ng aking katawan at tensyon sa pagitan naming dalawa. I love you, Cherry. Bulong ni Lloyd sa aking tenga habang gumagapang ang kanyang kamay. I love you too, Lloyd. Mukhang gagawin na yata namin ang gyera sa pagitan ng dalawang kampo. Pero bago pa namin magawa iyon, bigla na lamang tumunog ang phone niya. Hindi niya sana sasagutin ngunit paulit-ulit na nagri-ring ang phone niya, kaya wala siyang magawa kundi ang itigil ang hot session naming dalawa upang sagutin ang tawag. Kinagat ko ang ibabang labi ko lalo na nang makita ko ang kanyang hubad na likod. Hello? Sagot niya sa tawag at saka ni-loudspeak ito. Sino to? Sir? Boses ng isang matanda. May bisita po kayo. Hinahanap ka po. Kumunot ang noo ni Lloyd. Sino? Wala akong inaasahan na bisita sa bahay. Sir, si Gobernador Cross po. Namilog ang mata ko sa sagot ng matanda at saka bumilis ang tibok ng puso ko. Si Daddy? Nasa bahay ni Lloyd? Napatingin si Lloyd sa akin. Alright, asikasuhin ninyo ang gobernador at ang kasamahan niya. Uuwi na kami. Ani Lloyd na ikinailing ko agad. Sige sir. Nang nawala na ang tawag ay isinuot muli ni Lloyd ang kanyang t-shirt habang ako ay umiling-iling na. Hindi ako uuwi, Lloyd. Ako ang ipinunta ni Daddy roon. Kukunin niya ako. Lumipat si Lloyd sa driver's seat at saka pinaandar ang makina ng kotse. Tiningnan niya ako sa salamin. Trust me, hindi ka niya makukuha. Lloyd, ayaw ko. Your father is a governor, Cherry. Respeto na rin sa kanya kaya uuwi tayo at haharapin natin siya. At wala na akong magawa ng magmaneho na siya paalis sa amusement park. Pagdating namin sa mansyon yung bahay ay halos hindi na ako makahinga ng maayos dahil sa kaba na nararamdaman. Ngayong nahanap na ako ni Daddy, sigurado akong iuuwi na ako sa bahay. Ngayong tapos na ang eleksyon at nanalo siya, sigurado ako na itutuloy pa rin niya iyon. Knowing Dad, lahat ng gusto niya ay dapat masunod. Trust me, okay? Hinawakan ni Lloyd ang mukha ko. Hindi kita iuuwi sa kanya. Hindi ka ikakasal sa iba kasi kasal na tayo, okay? Pero... Trust me, mahal. Anya, I will fight for you. At saka hinalikan niya ako sa noo. Pagpasok namin sa kanyang bahay, bumungad agad sa akin ang mga bodyguards ni Daddy. Ate! Natigilan ako at napatingin sa batang papalapit sa akin. Nakangiti siya habang tumatakbo patungo sa akin. Victoria? Ate! Nang nakarating siya sa akin ay niyakap niya ako. Victoria! Tawag ni Tita Vina sa kanyang anak na ngayon ay nakayakap na ng mahigpit sa akin. Cherry! Napalunok ako at nakaramdam ng kaba. Bago pa man makalapit si Daddy sa akin, ay humarang na si Lloyd at saka naglahad ng kamay. Good evening, Governor. I am Lloyd Gomez. I am your daughter's husband. Nagulat si Daddy sa sinabi ni Lloyd. Husband? What's the meaning of this, Cherry Micaela? Totoo ba ang sinabi niya? Totoo. Kasal na ako sa kanya, Dad. Nagawa ko pa ring sabihin iyon kahit nauunahan na ako ng kaba. Pinilit ko pa rin ang sarili ko na maging matapang habang nakayakap sa akin si Victoria. How dare you? Siya ba ang dahilan kaya ka nagtago? To this kind of man? Bakit? Ano ba ang tingin mo sa anak ko, Mr. Governor? Natigilan ako at napalingon kaming lahat sa bagong pasok na babae. Si Tita Laila ito, ang mommy ni Lloyd. Laila? Gulat na sambit ni Daddy sa pangalan ng mommy ni Lloyd. What are you doing here? Anak ko ang kaharap mo ngayon, Mr. Governor. Ani Tita Laila at saka lumapit. And they are right. Kasal na silang dalawa.
I didn't know na may anak ka. Of course you don't know, Mr. Governor. Matagal na tayong hindi nagkita. The last time we saw each other ay noong libing ng una mong asawa, ani Tita Laila. And you don't have the right to insult my son. He is not a normal man. He owns lots of business here, Mr. Governor. Hindi pa ba yun sapat para maging deserving siya para sa anak mo? Natahimik si Daddy sa sinabi ni Tita Laila at ako ay para na akong nakahinga ng maluwag. Para kasing magkakilala si Tita Laila at Daddy. Since you're here, how about kumain muna tayo ng hapunan? No, nandito lang naman kami para kunin si Cherry. Your daughter is already married. Desisyon niya ang dapat manaig dito. And besides, baka nakalimutan mo, Mr. Governor. Isa ako sa mga tumulong sa iyo para mapasa iyo pa rin ang pwesto mo ngayon. Last month, you contact me para lang maikumpanya ka at ito ang isusukli mo sa akin? Bumuntong hininga si Daddy at saka tumingin sa amin. Alright, mag-usap tayo ng maayos. Nag-usap nga sila sa hapagkainan habang ako ay kinukulit ni Victoria na subuan siya. Anak, dito ka. Hindi makakain ang ate Cherry mo sa ginagawa mo. Ani Tita Vina. Mommy, dito lang ako kay ate Cherry. It's fine lang naman po, di ba? Hindi ka po magagalit. Inosenteng tanong sa akin ni Victoria at tumingala pa sa akin. Tumango ako. It's fine, dito ka lang. Yay! Napatingin si Tita Vina sa akin. Hindi ko na lang pinansin ang kanyang tingin at saka sinubuan na lang si Victoria. If you agree, bala ko na ipakasal sila ulit. Sa simbahan na, Mr. Governor. Hindi ka naman lugi sa anak ko dahil hindi niya naman pababayaan ang anak mo. My daughter is destined to marry to the mayor's son. But she already married my son. Wala ka nang magagawa kundi ang tanggapin yon. Ang balak na lang ay ang magpakasal sila ulit. At sa simbahan na mismo. Mahaba-haba ang pinag-usapan nila hanggang sa sumang-ayon na si Daddy sa gusto ni Tita Laila. Alright, sasang-ayon na ako sa gusto mo pero ngayon, uuwi muna ang anak ko sa amin. Ani Daddy sabay tingin sa akin. Cherry, if you want to be with him, if you want to marry him, go back to our mansion. Dahil gusto ko na si Lloyd na talaga ang para sa akin, ay sumama ako kay Daddy pabalik sa bahay namin. Sobrang saya ni Victoria nang makita niyang sasama ako at saka pagdating namin doon, marami pang handa. Ate, tatabi ako sa iyo sa sleep. Excited na sambit ni Victoria sa akin. Victoria, your sister needs privacy. But mommy, it's fine tita. Sambit ko kay Tita Vina sabay ngiti ng tipid sa kanya. Kung okay lang sa iyo ay sa kwarto ko na lang siya matutulog. Umawang ang labi niya. Sigurado ka ba? Opo. Sumilay ang ngiti sa labi niya. Sige. Ipahahanda ko lang ang kwarto mo. Yay! Hindi ko maiwasan ang manibaguhan. Ang laki ng ipinagbago ng mansyon. Pero ang ikinagulat ko ay naroon pa rin ang picture ni Mommy. Hindi pinatanggal. Napalapit ako roon. Mommy, akala ko ay pinatanggal kasi ni Tita Vina na ang asawa ni Daddy, pero nagulat ako na nandito pa rin. Mas pinagandahan pa ang frame. Hindi ko pinatanggal. Napalingon ako kay Tita Vina. Ngumiti siya sa akin. Alam ko kasi na babalik ka. Bigla akong nakaramdam ng awkwardness lalo na't masama ang trato ko sa kanya palagi. Knowing nakabit siya ni Daddy. Hindi ko alam kung paano ko siya pakisamahan kahit ang bait niyang tao. Mabait siya pero hindi siya mabuti. Bakit? Kasi pinatulan niya ang daddy ko noong may asawa pa si Daddy. 10 taon na rin ang nakalipas at kahit halos kadakita namin ay may ilalabas talaga sa bibig ko. Nanatili pa rin ang pagtrato niya sa akin. Ngayong nandito ka na muli, sana ay makausap kita ng maayos, iha. Alam ko na mahirap akong pakisamahan pero
Hindi ka naman mahirap pakisamahan. Pasensya na sa naging ugali ko. Nadala lang ako sa galit at hanggang ngayon, alam ko na hindi mo pa rin kami napapatawad ng daddy mo. Mabuti naman at alam mo, hinarap ko siya. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman habang buhay ay magtatanim ako ng galit sa'yo. Bumuntong hininga ako. May asawa na ako kaya hindi ko na i-stress ang sarili ko sa'yo. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya. Congratulations ulit. Sana magkaroon ka ng maraming anak at masaya na pagsasama. Ate, sleep na po tayo. Narinig kong sigaw ni Victoria. Napailing ako at saka naglakad na patungo kay Victoria na nakapambihis na pantulog na. Hindi kami masyadong close nitong si Victoria dahil hindi ko naman ito pinapansin dati. Pero ngayon, lumalambot ang puso ko sa kanyang kakyutan. Sleep na po tayo, ate. Hinawakan niya ang kamay ko at saka kumaway sa mommy niya. Napabaling din ako kay Tita Vina na nakangiti na sa amin. Bye, mommy. Huwag ka magtampo ngayon lang naman. At saka hinila na ako ni Victoria patungo sa kwarto ko. Naging mabilis lang ang lahat. Kumalat agad sa buong lungsod ang balita tungkol sa akin at ang kasal ko. At ngayon, kausap ko na si Lorraine sa kabilang linya. Buntis na ang Gaga. Gusto mo bang pigilan ko ang kasal mo? Saktong-sakto at buntis ako. Pwedeng ito ang idahilan ko. Libre na, no bayad. Offer ng bruha sa kabilang linya. Tanga ka ba? Bakit mo pipigilan ang kasal ko? Gusto ko ang pakakasalan ko, okay? Buti ka pa. Mas mabuti ka pa't naka-jerjer ka na. Nabuntis ka na nga eh. Misirep kasi. Agoy, iwan ko sa'yo, Lorraine. Ibaba ko na nga ito. Naghihintay na sa labas ang asawa ko. Ay, taray ka. Ako talaga pipigil. Subukan mo lang. Humagikhik siya sa kabilang linya. Sige ka, buntis ako ngayon. Pipigilan ko talaga yan. Pwede ko tong idahilan tong pagbubuntis ko, sige ka. Kung gusto mo, ako na mismo ang maghahatid sa'yo sa altar. Dahil baka mamali ka na naman ng simbahan. Ay naku Lorraine, gaga ka talaga. Tigilan mo ko Baka lilipad ako ngayong gabi't kainin ko yung baby mo. Biro ko at maya-maya ay napairap. Sige na, naghihintay na ang baby loves ko. Ibinaba ko na ang tawag ko at saka sinalubong ng yakap si Lloyd nang bumisita siya sa bahay namin. I miss you, Lloyd. Excited na ako sa kasal natin. Hinalikan niya ako sa labi bago ako nginitian. I miss you too. Tara na. At nagtungo na kami sa shop ng isang kilala na designer para magpasukat sa susuotin namin sa kasal. Hindi ko alam na mangyayari ito sa akin. Akala ko ay habang buhay na lang akong magtatago, pero totoo pala na may pagkakataon pang magbago ang ihip ng mundo. At ito na ngayon, kakampi ko na ang panahon. Ay Diyos ko, hindi ko akalain na ikakasal ka na. Naiiyak ako, iha. At ang ganda-ganda mo sa gown mo. Iyak ang ibinungad ni Yaya sa akin ngayong ikakasal na ako. Sinabi ko sa kanya na ikakasal na ako sa lalaking gusto ko at iyak siya ng iyak. Grabe, ikakasal ka na talaga. Sana ngayon, hindi ka na maliligaw ng simbahan. Yaya naman. Kinuwento sa akin ng kaibigan mo na naligaw ka raw kaya dapat hindi ka na maligaw ngayon, ha? Mumuso ako. Hindi na nga po. Hindi na po ako maliligaw ng landas. Niyakap niya ako. Mamimiss kita, iha. Ang tagal mo sa poder ko. Parang noon pa lang ay nasa bisig pa kita. Inaalagaan. Tapos ngayon, ikakasal ka na. Niyakap ko rin siya pabalik. Thank you, Yaya. Hinatid na ako sa simbahan at pagdating ko roon, bigla akong kinabahan dahil baka pagbukas ko sa pinto ay ibang kasal pala ang mapuntahan ko. Pero nakahinga ako ng maluwag nang makita ko si Daddy.
Anak, lumapit siya sa akin. Nasa harap na kami sa malaking pinto ng simbahan. Dad, I'm sorry for everything. Anya na siyang ikinagulat ko. Before you finally get married, I want you to hear my sorry. I want you to know na minahal ko ang mami mo. Hanggang sa huling hininga niya. I love her and I love you. At ayaw ko na mangyari sa iyo ang nangyari sa mami mo. I don't want you to be like her. Na nakatuluyan ang isang unfaithful ma na katulad ko. I'm sorry for everything, Iha. Tumulo ang luha sa aking mata. Ikakasal na ako ngayon, Daddy. I know. Si Lloyd po ba ang nasa loob? Tanong ko dahil baka ibang lalaki pala ang nasa loob. Natawa siya sa tanong ko. Oo, siya, Iha. He is waiting for you. Then, nagbaba ako ng tingin. Pinapatawad na kita. I love you, Daddy. And I'm sorry for being a rebellious daughter. Sorry. At nang mag-angat ako ng tingin ay niyakap ko siya ng mahigpit. Pagkatapos ng yakapan ay bumukas na ang pinto ng simbahan at saka si Daddy mismo ang naghatid sa akin sa altar kung saan nakatayo ang pinakagwapo na si Lloyd. Kung noon ay walang emosyon ang kanyang mukha noong ikakasal sila ni Sylvia, ngayon ay malaking ngiti na ang nasa kanyang labi. Wala na bang babae na mamali ng simbahan para pigilan ang kasal na ito? Birong tanong ni Lloyd sa akin habang nasa harap na kami ng altar. Wala na. Nandito na siya sa harapan mo eh. Ikakasal na sa'yo. At ngumiti ako sa kanya. Ikinasal nga kami sa simbahan. Sa harap ng maraming tao at sa unang pagkakataon, nakilala na ako ng karamihan bilang anak ng gobernador. At sa honeymoon namin, hindi na kami nagsayang ng oras. Pagdating namin sa bahay niya ay agad kaming naghubaran at nangyari na nga ang duguang gyera na halos ikinasira ng kama niya dahil sa kasabikan at kagigilan naming dalawa. Hay, pastila na jud. Perting gabukag yun sa ilang katre. Nagpapasalamat pala ako na namali ako ng simbahan noong una. Sabi ko habang nakayakap kay Lloyd. Nakatingin kami ngayon sa kisame. Binalingan ko siya. Dahil kung hindi ako namali ng simbahan, ay baka hindi kita makilala. Hinaplos niya ang mukha ko. Mabuti na rin at namali ka ng simbahan. Dahil baka hindi ko magiging asawa ang isang katulad mo. Hinawakan niya ang baba ko at saka siniil ng halik. Naramdaman ko na naman ang paggapang ng kanyang kamay, kaya tinampal ko ang kamay niya. Ouch! Masakit pa ha? Pinandilatan ko siya. Sa susunod na lang, pahingahin mo naman ang kuweba ko. Niyakap niya na lamang ako at saka sinubsob ang mukha sa leeg. Sige, sa susunod ulit. At kinagat niya ang leeg ko bago sumubsob lalo. Hindi ko akalain na ganito ang magiging takbo ng buhay ko. Akala ko ay hindi na ako magkakaroon ng boyfriend o hindi ako magkakaroon ng asawa. Pero tadhana at katangahan ko na ang gumawa ng paraan. I was just a wedding crasher. I was destined to ruin my friend's wedding, pero namali ako ng simbahan at ibang kasal ang nasira ko. May rason pala kung bakit nangyari iyon. Nangyari ang katangahan na iyon dahil doon ko pala makikita ang lalaking mamahalin ko habang buhay. Ang ating video ngayon ay nais ko po munang i-shout out ang 20 lucky commenters natin. Malalaman din natin kung saan umabot ang ating love story, ang ating bosses. Okay, una ay shout out muna kina Rowena Flores Cayetano, Marisa Damasco from South Cotabato, Cleo Kawaling, isang OFW from Hong Kong. Thank you so much, ma'am.
Mylene Olivia from Qatar. Kristen Joy Villaflor from Agusan del Norte. Lucia Barutas, thank you so much. Aida Pagi from Medina, Saudi Arabia. Cecile Alvarez from Marikina City. Erlinda Samson from Kuwait. Wow, umabot sa Kuwait ang ating love story. Eliza Romero from Bukidnon. Virginia Kijima from Yamanashi, Japan. Thank you, ma'am. Mercedes Ortiga from Rome, Italy. Annalyn Pisha from Davao City. Mary Jean Gervasio from Singapore. Eugenia Yanga from Canada. Merlin Yugong from Dubai. Elizabeth Gascon from Zamboanga. Roda Sikat from Paris, France. Wow, thank you so much. Madeline Javier from Spain. At kay Gloria Forster from England. Thank you so much po sa inyong suporta. Sa mga nais pong magpa-shoutout ay mag-comment lang po kayo kung saan umabot ang ating story dahil pipili po ako ng 20 na lucky commenters na isa-shoutout sa next video. Okay? And again, thank you po pala sa ating mga pinakamamahal na OFWs. Thank you so much. And mag-ingat po kayo dyan and amping! Bye!